So ayun, Check muna natin yung ating mic. hindi siya gumagana. Good day, good afternoon, good evening sa ating mga kabayan. Saan mang dako kayo ng mundo ngayon, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Grabe, ang tagal na natin na hindi nakagawa ng video, sit-down videos na katulad nito. And sobrang na-miss ko din talaga ang gumawa ng vlog. Pero for the past 6 to 7 months ay sobrang naging busy talaga tayo. And I will tell you why. So, ayun. So, ito ay kwentuhan, update vlog lang naman sa ating mga OG kabiyaheros, no? Bibigyan ko lang kayo ng update sa buhay natin dito sa Dubai. So, ayun. Nakapag-decide ako na gumawa ng video dahil a month ago, actually, nakareceive ako ng message bakit hindi na daw ako gumagawa ng mga vlogs. And pati si YouTube naging concern na sa atin dahil first time ko makareceive ng message coming from YouTube na our subscribers, mukhang namimiss na ako at kailangan ko nang gumawa ng at least video na katulad nito, an update, kumbaga, para at least alam nyo, maging aware kayo sa kung anong nangyayari dito sa atin, sa buhay natin dito sa Dubai. Ciao Mendoza, shoutout sa iyo bro, ay mga OG kabiyaheros natin na nagbabike, ng mga nakasama natin nagbabike before. Sa ating mga former workmates, yan sa National Center for Mental Health, kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. So ayun, bakit nga ba tayo nawala? Bakit nga ba tayo nanahimik or tinamad na gumawa ng mga vlogs? So number 1, itong ating YouTube channel. So ayan, unahin natin na pag-usapan yung ating YouTube channel. Ano nga ba yung plano natin dito sa ating YouTube channel? Dahil simula nang nag 10,000 subscribers tayo, ngayon ay 11,000 subscribers tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtiwala at mga nag-subscribe sa atin. So as you can see po, yung pangalan ng ating YouTube channel ay pinalitan ko na po from Tara Biyahe Tayo to RJDXB. So siguro may magtatanong bakit kanyo, bakit tayo nagpalit, bakit kinailangan pa natin magpalit ng ating YouTube channel, pwede naman yung dating pangalan na Tara Biyahe Tayo since naging patok naman siya or mas naging kilala siya, di ba? So, for the past 5 years kasi ng pag-YouTube natin, actually, nung nag-start pa lang tayo, napansin ko na din naman siya, mahirap siya i-search yung pangalan na Tara Biyahe Tayo dahil kung minsan nagiging wrong spelling and then kung hindi naman wrong spelling, marami po tayong kapangalan na YouTube channel and then kung minsan hindi talaga siya ma-search. So, maraming subscribers natin na nagsasabi na gusto naman sana nila mag-subscribe pero kapag hinahanap na nila kasi yung ating YouTube channel ay nahihirapan sila na mahanap yung ating channel. So, nakapag-decide na ako since medyo matagal nga tayong nawala, no? Siguro ito na din yung time dahil tinitingnan ko din for the past few months baka may problema ba sa algorithm, ako lang ba yung may ganitong problem or yung ibang YouTubers din. Pero so far kasi nakita ko na mukhang ang problema talaga is with the name itself. Hindi ko lang sure kung valid ba yung reason ko kung bakit ako nagpalit ng pangalan. Pero siguro yun lang din yung nakita kong way para at least makatulong naman tayo sa mga gustong mag-subscribe, no? Na mas mapadali yung kanilang pag-subscribe. And kapag isinearch nyo po kasi itong RJDXB sa Google, sa YouTube, makikita nyo na nag-iisa lang siya. And so far, wala pa tayong kaparehong name. So, ayun, yun yung ginawa natin. Pinalitan natin yung ating pangalan from Tara Biyahe Tayo to RJDXB. Kaya ako napili yung RJDXB kasi nagkaroon din po tayo ng ating TikTok account. Actually, hindi lang ako masyadong naging updated dito sa ating YouTube channel dahil naging busy tayo sa ating TikTok account. So, nagkaroon tayo ng TikTok account and so far, naging okay naman yung dating ng ating TikTok account. Karamihan ng mga nagiging subscribers or ng followers natin ay mga OFWs dito sa Dubai. So, kaya yun, isa yun sa mga reason kung bakit naging busy din tayo. Sa TikTok kasi, mas madaling mag-edit. Actually, kung minsan hindi mo na kailangang i-edit, pag may video ka, minsan i-upload mo na lang. And siguro maintindihan din naman ako ng mga ibang subscribers or even ng mga ibang small YouTubers dahil ang hirap talaga na mag-isip ng niche. Anong niche or topic ang kailangan mo i-present sa iyong subscribers. So, yung niche, doon pa lang sa niche,
sobrang mahirap na dahil ang dami nating competitors, ang dami na ding mga YouTube channels, ang dami na din mga vloggers and even influencers. So, mahirap mag-isip ng bago, mahirap mag-isip ng original contents sa totoo lang. And kapag syempre nakikita natin na nagkakaroon ng problem or kakaunting yung views, napapaisip tayo kung dahil ba ito sa algorithm or may problem ba sa ginawa kong video, hindi ba nagustuhan ng mga subscribers ko, or baka hindi siya pinopromote organically. Yun. So, yun yung magandang term. Pinopromote organically ni YouTube. Kaya hindi siya napapanood ng mas maraming viewers. So, mas kaunti yung views, mas kaunti yung nagsusubscribe. Syempre, ang dating sa amin ng mga small YouTubers, medyo nakaka-frustrate siya. Sa totoo lang, no? And yun yung nakita kong naging positive outcome nung ginamit ko si TikTok. Kasi nung ginamit ko si TikTok, since naging personal yung branding natin doon, medyo nakakatuwa siya. Dahil marami tayong nare-receive na comments, positive feedbacks coming from our OFWs. So yun, isa yun sa naging reason kung bakit naging idle yung ating YouTube channel and hindi natin siya masyadong nabigyan ng panahon. So, number 2, yung ating nursing career. So, pag-usapan naman natin yung ating nursing career. For the past 2 years na nandito ako sa UAE, ang first job ko kasi dito ay naging dental nurse ako for 5 months. So, after nun, nakapag-work ako as mental health nurse for more than a year. And then, ngayon po ay nasa ikatlong trabaho na ako. Pero, as a mental health nurse pa din. Yun, so far, okay naman yung aking trabaho and naging okay naman yung transition. So, sobrang naging busy talaga tayo dahil ang daming nangyari dun sa transition na yun. So, pag-usapan natin siya sa mga susunod na videos dahil gagawan ko siya ng separate content. Para naman sa mga co-nurses natin dyan, lalo na sa Pilipinas, so, na nagbabalak or nagpaplano na pumunta dito sa UAE para maging nurse. So, if you're a nurse and gusto mo makapagtrabaho or gusto mo na makapag-start ng journey mo as a nurse dito sa UAE. Paano ba maging nurse dito? Magkano nga ba yung salary dito? Saan pwede maghanap ng trabaho? Mag-subscribe ka na dahil soon maglalabas tayo ng mga vlogs related dyan sa mga tanong nyo. And if you have any comments or mga questions na gusto nyo pag-usapan, i-comment nyo lang yan sa baba ng ating video. Number 3, yung ating current situation dito sa Dubai. So, as you know, sa mga nakakilala po sa akin, I am living and working here in Dubai. I am living with my family. And days from now, ay dadating naman po yung aking mother. So, sobrang blessings talaga yung nare-receive natin, no? Sa totoo lang, sobrang natutuwa ako dito sa bansa ng UAE dahil sa opportunity na binibigay niya sa atin. Plus, sa family na nakukuha natin, na papapunta natin dito as tourist, as visit visa. So, maraming blessings na dumadating. Tapos same company and same hospital pa kami ng wife ko. So yun know, ang daming ganap sa buhay OFW natin dito sa Dubai. And so far, okay naman kami. Nakakaraos naman kami, maayos naman kami. So if you're interested sa buhay dito sa Dubai and you're also planning to go here to visit your family, become a tourist, magkano nga ba yung cost of living dito sa Dubai? Kasi before nagawan ko na ng cost of living, yung mga single OFW and may mga nagtatanong sa atin, paano naman po yung cost of living na kasama yung family? So, yun yung mga gagawin natin na future vlogs. So, gagawa din tayo ng mga sit-down videos like yung visa processing, magkano nga ba yung mga nagagastos natin or paano nga ba yung mga requirements na kailanganin para makapunta dito sa Dubai. And then, pag-uusapan din natin kung magkano nga ba yung bahay dito, yung partition dito, kung kaya ba ng budget natin, kung kaya ba ng magiging salary natin. And syempre sa mga parents dyan na nagtatanong sa atin kung magkano nga ba yung tuition fee ng mga bata dito, gagawan din natin yan ng mga separate videos. And syempre, dahil Muslim country to, maraming nagtatanong and maraming curious kung safe nga ba talaga tumira at magtrabaho dito sa Dubai. So ayun lang mga kabayan, no? If you're interested sa mga ganitong topics or any topic na related sa buhay natin dito sa UAE, specifically dito sa Dubai, gagawan po natin yan ng mga videos para at least may idea kayo kung in case papunta kayo dito sa Dubai, ano nga ba yung mga kailangan natin i-expect. At least makatulong man lang ako sa inyo, salary with cost of living, and yung mga titirahan nyo dito, and pwede nyo makain dito, and kung ano nga ba yung klase ng buhay na meron tayo dito sa Dubai.
And pang-apat, nako, itong pang-apat na to ay yung ating update Anika Townhouse unit na pag-uusapan natin sa mga susunod na videos dahil may mga future kapitbahays tayo dyan sa Lancaster, New City na nagtatanong sa atin ng ating update kung kamusta na nga ba yung inyong kinuhang bahay dito sa Lancaster, kamusta na nga ba, natuloy na ba, ongoing na ba yung construction, magkano na ba yung naibayad natin, dahil I'm not sure kung baka they are on the same situation na kinakaharap talaga natin. So ayun, sa ating mga future kapitbahays dyan na humihingi ng update sa ating problema, sa ating kinuwang bahay dyan sa Lancaster, New City. Maglalabas ako ng video, vlog, or update about sa ating future home. So ayun lang mga kabayan, no, pasensya na dahil maikli lang yung ating video for today. And update lang naman to, nagbigay lang ako ng at least heads up kung ano yung mga magiging topics natin sa mga susunod na videos kasi baka may mga nagtataka bakit nabago yung pangalan natin, bakit kinailangan palitan. So sana nasagot ko yon sa ginawa nating vlog for today. If you have any comments, any suggestions, any questions about sa mga topics na sinabi natin kanina, so just leave your comment in this video or sa mga previous videos natin. Wala namang problema doon dahil nakikita ko naman at binabasa ko yung mga comments and mga updates nyo sa akin. So ayun lang mga kabayan. Once again, this is RJ. Peace.